Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si Mr. Chavit Singson, si Pangulong Bongbong Marcos at ito ho si Speaker Martin Romualdez. Unahin muna ho natin itong si Chavit Singson na kung saan nakaraan pa kasi ho umiiyak ito. Alam niyo ho ba yung Metro Walk? Siguro yung mga nasa ibang, ewan ko lang ha, baka familiar yung mga taga-probinsya ron, baka nakapunta na ron, nakagimik na. Alam niyo ho ba yung Mega Mall? Yung Mega Mall, doon sa may EDSA, yung likod nun, meron ding isang mall. Ang pangalan, Podium. Podium ang pangalan ng mall na yon. Ano yung pangmayamang mall? Podium. Grabe yung mga ano doon, yung mga store, mga kung ano-anong mga damit ang mga talagang branded ang nasa loob ho ng mall na Podium. After ho ng Podium, likod naman noon, yun na ho yung tinatawag ho na Metro Walk. Sikat na sikat ho yan, especially ho ng mga panahon ho ng late 2000. Dami hong gimikan yan. Parang, ano yan, parang Boracay. Kainan, gimikan, doon sa Metro Walk. Nagulat lang ako kasi mga kababayan, kasi meron hong ipinost, ito hong si Pebbles Talakera. Kilala nyo naman ho ito. Paki-like and follow nyo na lang ho yung kanyang FB page na Pebbles Talakera 2. No? Ito ho yung dating DDS, tapos nagbalik na ho sa pagka-suporta ho kay Pangulong Bongbong. Dati naman din siyang BBM vlogger na dating BBM vlogger, naging DDS, tapos bumalik kong basta ganun. Okay yan mga kababayan, ito nakaraan pa kasi niya, meron siyang pinopost about dito kay Chavit Singson. Dito nagulat lang ako sa huling pinost niya mga kababayan, one day ago. Basahin ho natin ha. Dapat kalkalin ang lupa sa Metro Walk, Pasig. Sakop nga pala ng Pasig yon. Para malaman ang totoong may-ari ng lupa na yan. Ang laki ng Metro Walk mga kababayan. Para malaman ang totoong may-ari ng lupa na yan. Hindi yan dapat isinama sa ill-gotten wealth na pauso ng mga Aquino. That land is owned by the Romualdez, Spanish era pa lang. Do the research. Sa galit ni Cory sa mga Marcos, pati pag-aari ng Romualdez sa Manila, dinamay niya kasi imbiyer na siya kay Madam Imelda Marcos. At paano napunta kay Chavit yung part ng lupa na Metro Walk ngayon? Chavit, please show us the evidence na hindi ka land grabber. At sana gumalaw ang mga Romualdez dahil ninuno nila ang may-ari ng lupa na yan. Spanish era pa lang, hindi si Chavit. Che? Sabi ni Pebbles. Ilabas ko ang pangalan ng pakuntsaba mo sa pagpapagawa ng titulo na yan. Naku po. Sus Mariosip. Alam mo, pag taga Metro Manila ka, especially gumigimik-gimik ka sa Metro Walk, medyo makikurious ka rito sa usaping ito eh. Kasi kilala hong, ang Metro Walk ho, parang libis yan. Parang timog. Isa ho sa mga sikat na ho gimikan yan. Kung ikaw ang may-ari ng lupa ng Metro Walk, ay talagang big time ka. Isipin mo, ang dami hong restaurant, ang dami hong bar, ang daming gimikan hong nakapwesto dyan. Kaya kung ikaw ang may-ari ng lupa ng Metro Walk, ay talagang big time ka talaga. Hindi ka basta-bastang tao. Nagulat lang ho ako mga kababayan na kay Chavit daw ho ito.
Pero ang totoong may-ari talaga ang mga Romualdez. Isinama lang daw sa Ill-Gotten Wealth ni Cory Aquino administration dahil sa galit niya kay mga Marcos, kay Ferdinand Marcos Sr. According dito kay Pebbles Talakera. O pwedeng maniwala ko sa ganong mindset ng mga Aquino. Kasi mga kababayan, itong Aquino, pasensya na, wala na si Cory Aquino, pero tulad nga ho nung Bataan Nuclear Power Plant Kung itinuloy ho ng Cory administration yan, hindi niya dinamay, hindi niya pinersonal, dapat meron na tayong power plant matagal na. Hindi tayo nagdudusa sa mataas na kuryente. Kung tinuloy yan. O kaya nga tanda ko yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung senador siya. Bakit kasi nung napatalisik daw ang kanyang tatay, hindi tinuloy ng administrasyong Aquino yung power plant, yung nuclear power plant? Wala namang kinalaman yun sa usapin. Dapat tinuloy kasi hindi naman daw para sa pamilya nila yun, para sa taong bayan. Bakit daw hindi tinuloy? Ano raw klaseng mindset yun? Sinabi ni Pangulong Bongbong. Tanda ko yun Yung senador pa siya. Sila daw may pambayad ng kuryente, paano daw yung taong bayan? So, siguro nung panahon na yun, si Cory Aquino, ayaw niyang matuloy yung nuclear power plant kasi lalabas, kumbaga, legacy ng mga Marcos. Pero, taong bayan na makikinabang. Hindi sana para tayong ngayon, South Korea. Di ba? May nuclear power plant ng North Korea. Isipin mo na lang kung mababa ang kuryente natin matagal na. Di sana walang masyadong naghihirap dahil syempre isipin mo, pambayad mo na lang ng kuryente. Kung mababa, pwede mo na ipang grocery yon. Pagkain para sa pamilya mo. Ngayon, ang dami kasing, kung minimum wage ka lang, ang daming nasasakripisyong pagkain sa grocery na dapat kailangan ng pamilya mo dahil nagtitira ka ng malaki pambayad ng kuryente. So, ang laking bagay sana nun kung tinuloy lang ho ng administrasyong Aquino. Kung ang naging mindset lang ng administrasyong Aquino nung panahon na yun, unahin ng kapakanan ng taong bayan, hindi ang awayang politika. Sana hindi tayo nagbabayad ng ganito kalaki. Sana may nuclear power plant na yun. Ngayon. Pero move on na tayo dyan. Tapos na yan. Ngayon mga kababayan, nung nakaraan pa ho ito si dating Governor Chavit Singson ng Ilocos, napag-usapan ho sa mainstream media at sa social media dahil bigla ho itong mayroong sinabi about kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang interview. Pakinggan natin to mga kababayan. Siya na ba? Hindi. Ito pala yan. Sorry po. Okay. Ngako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng posisyon sa gobyerno para sa kanyang pamangkin, pero pamangkin ba, hindi anak? Ito. Nangako raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto ng kanyang pamangkin ni Chavit Singson. Akala ko nangako yung mismong nag-alok si Pangulong Bongbong. Akala ko una gano'n na Mr. Chavit Singson, baka yung pwede mong pamangkin kung saaling manalo ko, gawin nating chairman ng PCSO. Sa Lotto, dyan sa Lotto. Akala ko gano'n. Yung pala, pakinggan natin.
Lalakay. Pero hindi tinupad ng presidente. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, inamin ni Singson na hindi katulad noong panahon ng kampanya na araw-araw silang magkasama ni Marcos Jr. Ngayon ay nakalimutan na siya ng Pangulo. Kwento ni Manong Chavit, nangako ang Pangulo na gagawing direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanyang pamangkin pero walang nangyari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Singson. Hindi naman ako yung pamangkin ko sana dahil kapatid ko ron, chairman ng PCSO. Director lang hinihingi ko. Sabi, oo. Narinig nyo? Hiningi niya naman pala. Hiningi niya naman pala na Pangulong Bongbong. Parang ganito siguro, Pangulong Bongbong. Baka po pwedeng maging director ng PCSO yung aking pamangkin. Hiningi niya naman pala. Siguro, si Pangulong Bongbong, nangangampanya pa lang, di pa naman siya presidente. Umuo na lang siguro dahil nahihiya. Akala ko pa naman, ang mismong nag-aya, si Pangulong Bongbong na, Mr. Chavit, baka yung pamangkin mo, pwede natin gawin. Akala ko ganon. Siya pala ang humingi. Siya pala ang... ano ba yan? Siya pala ang humingi. Susgi atay, ay. At, ito di umano. 21 katao na raw ang na-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang ahensya ng gobyerno through Mr. Chavit Singson. Siguro yun lang yung pinakamabigat na direktor ang nahingi na hindi natupad. Na siya pala ang humihingi. Ay, umuo lang siguro nung panahon na yun. Napao lang siguro. Baka busy. Napao na lang agad. Di ba? Ang mahirap kung mismong tinawagan ka, Mr. Chavit Singson, baka yung pamangkin mo, gawin nating chairman ng PCSO. Yung siya mismo ang nag-request, tas hindi tinupad yun. Ikaw naman pala siya nagre-request, yung humihiling. Bakit? Parang hindi kasi maganda yung parang i-appoint mo ang isang tao dahil lang sa ganito na-request mo. Hindi ba yung mamimili mismo ang presidente, pamantayan niya mismo ang masusunod kung anong basyan para itong taong ito po pwede ba? Di ba mas maganda yon? Play natin. Wala. Alam pa ko, sinapin naman. Tapos hanggang wala lang bakante. Tapos may pinapasok naman. Tinabla rin umano siya ng Pangulo noong sila ay nasa Japan kung saan lahat ng nasa presidential table ay binanggit ang pangalan pero tanging siya lang ang hindi. Anya hindi na maabot si Pangulong BBM at kahit ilang beses siyang nag-set ng appointment ay wala ring sagot mula sa staff nito. Naritong muli si Chavit Singson. Unang labas niya sa... Ay, sorry, may ads po. Pakinggan niya, Dapat palakasin ng puso at buong dali po may ads I take Centrum advantage. Centrum daw, Centrum. Like Lycopene, tulong para alagang sa bansa, sa Japan. Kami lahat sa presidential table, lahat binensyon. Nakalimutan ako, sabi yung anak niya si Kong Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Wala, tinabla ako, hindi ako binensyon. Ayun. Meron daw isang kampanya sa Japan, gano'n, kasama yung may mga kasamang tao. Sinabi raw ni Sandro Marcos, or ni Congressman Sandro Marcos, Dad, andyan si Manong Chavit. Hindi raw binati ni Pangulong Bongbong. Hinayaan daw. Ito pala yung video sinasabi niya. Ito pala yun. Pakinggan nyo. Ito, merong video mismo. Pakinggan natin. Ay nandito. Okay. Ito, madaling i-introduce ito. Ang hindi ko na nakita nasa dulo, kasama, katabi ng ating ambassador, is yung assistant to the President, Secretary Anton Landameo. Ang dating pakilala ko sa kanya, si Chavit, naka-jacket, naka-shades.
po, ito pong delegasyon namin. Ayun nga, may narinig nga doon si Congressman Sandro Marcos. Ayun si Manong Chavit nandun sa dulo, parang gano'n. Hindi ko alam kung narinig ni Pangulong Bongbong. Basta may narinig ako rito sa video, tapos hindi na binanggit ni Pangulong Bongbong. Ayun eh, oh. Pakinggan nyo. Ilagay nyo sa tenga yung ano niya para marinig nyo maigi. Guys, panoorin. Ang dating pakilala ko sa kanya, Congressman Don Zulueta. Anong sabi ko? Anong sabi ko sir? Kaya po, ito pong delegasyon namin ay dinala namin. Ayun, Pero parang pakawari ko narinig eh. Parang sabi ni Pangulong Bongbong, ha? Parang ganon. Kasi inulit eh. Nagsalita si Sandro Marcos, andun doon si Chavit, tapos na sinabi ni Pangulong Bongbong, ha? Binanggit ulit ni Sandro Marcos. Tapos sumarap na si Pangulong Bongbong sa mikropono. Parang hindi niya talaga binanggit. Isa pa, ha? Bago tayo magbigay ng komento. Ang dating pakilala ko sa kanya, Congressman Don Zulueta. Anong sabi ko? Anong sabi ko sir? Dalawang beses na. Manong Chavit, gano'n, nasa dulo. Tapos sabi ni Pangulong Bongbong, ha? Parang gano'n sabi, ha? Manong Chavit. Tapos umarap na, hindi na pinansin ni Pangulong Bongbong. Hindi natin alam kung bakit, ha? Si Pangulong, ayoko namang pangunahan yung mismo sinabi ni Pangulong Bongbong. Hindi natin alam kung bakit, inisnab ni Pangulong Bongbong. Baka may hihilingin na naman na baka may hihilingin na naman pwesto, baka nakukulitan na. Diba? Ay nako. So, ganun talaga. Hindi siya lahat ng panahon na pagbibigyan. Sa totoo lang, yung iba na tumitira kay Pangulong Bongbong. Sila Maharlika, sila Glenchong. Yan daw yung mga hindi rin napagbigyan ng mga posisyon. So, kung sila nagtatampo, yung iba naman siguro natutuwa kasi, ibig sabihin, si Pangulong Bongbong, hindi basta na nakukuha sa mga ganitong request. Siguro na mga panahon na yun, umuo lang dahil siguro, para matigil lang kayo, para nakukulitan sa inyo, no? Hayaan na natin. Hindi rin kasi maganda minsan yung pag hindi na pagbigyan ibig sabihin pe-personally na, magagalit na kayo. Pero according, sabi may iba kasi nagsasabi, hindi man daw napagbigyan ni Pangulong Bongbong yung hinihingi, nire-request. Ito narinig nyo ang nag-request, ang humihingi, si Mr. Chavit. Hindi naman pala si Pangulong Bongbong mismo ang nag-alok, siya ang humihingi. Kaso siguro nga lang nakukulitan na. Pero according sa iba, sabi di umano, may mga hiniling daw na si Mr. Chavit, marami na naipwesto na daw lang hindi natin sigurado kung totoo po yan. Okay mga kababayan, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye po.